Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Tingin ko po, talagang yung pagbabaliktad lang ng mga testigo ang naging basihan. Kaya nga po, nababahala ako na parang napakadali magsinungaling ngayon sa hukuman. Si RD, wala ng unit team, bayad na si BBM sa LP, si De Lima ang interes. Well, pag-usapan ko natin yan kung buhay bang ang unit team dahil pinag-iisipan ko rin po yan. Kalaya si Leila De Lima. Tingin ko mga kaibigan, parang alanganin na mga kaibigan. Parang nasira na talaga yung unit team ngayon mga kaibigan. Tingin ko lang mga kaibigan. Pero ibig sabihin ba nito ay nakalaya siya dahil nawala na si Presidente Duterte? Well, sa tingin ko po, hindi. Ang nangyari po, nang nawala na si Presidente Duterte, isa-isang bumaliktad ang mga testigo laban kay Leila De Lima. Sa totoo lang po, ako siguro ang pinakaunang nakarinig ng testimonya nitong si Ragos. Sino ba si Ragos? Siya po yung dating Deputy Director ng NBI. Ibig sabihin, siya yung Deputy Director ng NBI, isang ahensya na sa ilalim ng Department of Justice sa panahon na kalihim sekretaryo si Leila De Lima ng DOJ. Sa totoo lang po, nasindak ako dahil sa mga narinig ko kay Ragos. Ang sinabi niya sa akin, at ako isa sa pinakaunang nakarinig, 2 beses siya nagdala ng pera, kung di ako nagkakamali, 5 milyon doon sa bahay ni Leila De Lima sa Parañaque. At doon sa Parañaque, diniliver niya mismo at nandun pa yung kanyang driver, no? Na si, anong kapapangalan ng driver niya? Si Dayang ba yun? O anyway, kung ano man ang pangalan niya. So anyway, isa lang po yan sa bumaliktad na testigo. Nandyan din yung maraming mga preso na nagsisilbi ng kanilang sentensya, isa-isa lang nagsabi na talaga naman po nagbibigay sila ng pera kay Leila De Lima. At yung perang binigay nila ay nagamit pagtakbo ni Leila De Lima sa pagkasenador. So ibig sabihin po, yung napakadaming mga testigo, at lahat po yan, ako mismo ang nag-interview sa kanila dahil dinalaga ako ng House of Representatives, kung tayo po may miyembro pa ng Kamara, isa-isahin mo ang mga testigo at tignan mo kung talagang tatayo ang kanilang mga testimonya. Dahil ayaw namin mag-imbestiga naman sa Kongreso ng mga panahon na yon na walang ebidensya. So ang unang-una ko na-interview si Ragos at hindi pa po ako presidential spokesperson ng mga panahon na yon. Ako po yung congressman na critical pa dati kay Presidente Duterte dahil ako po talaga naman hanggang ngayon ay naninindigan sa karapatang pagtao. So ano pong narinig ko? Lahat po sila sinabi, confirm, nag-deliver ng pera kay Leila De Lima, confirm, nagbigay ng pera kay Leila De Lima, confirm, nagbigay sa tao ng pera sa tao ni Leila De Lima. Tapos kayo babaliktad lang sila mga kaibigan. Di natin alam kung anong nangyari, kung bakit bumabaliktad tumato ngayon mga kaibigan. Ng pera. Para may mekos-mekos atang nangyari mga kaibigan. Lahat sila sumumpa, lahat sila nagtestigo sa hukuman. Pero anong nangyari? Abay nang nawala na ang Presidente Duterte, isa-isa silang bumaliktad. Ngayon, ano ngayon ang tingin ko ang implikasyon dito sa pagpapalaya kay Leila De Lima? Alam niyo po, okay, masaya si Leila De Lima at ang kanyang mga supporters na nakalaya siya. Pero meron pong isang napaka-delikado resulta nitong pagpapalaya sa kanya. Alam niyo po, sagrado kapag ikay nagbigay testimonya sa hukuman. Dahil bago ka magbigay ng testimonya, pasusumpain ka na ang sasabihin mo ay pawang mga katotohanan lamang at merong isang batas na nagpapataw ng parusa pag ikay magsisinungaling sa hukuman. Parang napakadali dun sa mga testigo na nag-iba ng kanilang testimonya. Parang wala na silang takot sa batas na nagsasabi na pag ikaw ay nagsinungaling sa hukuman, pwede kang makulong dahil sa iyong pagsisinungaling. Bakit parang wala ng takot itong mga testigong ito na mapanagot dahil sa kanilang pagsisinungaling sa hukuman? So ang implikasyon nitong desisyon nito, okay pala na magsinungaling sa hukuman. Dahil pag ikay nagsinungaling, hindi ka naman parurusahan. Hindi po eh. Kasi kaya nga po sigurado yung pagtestimonya sa hukuman, nakasalalay dyan yung desisyon ng hukom. Nakasalalay dyan sa isang criminal case kung guilty or not guilty. Ano na lang mangyayari kung ang mga testigo ay hahayaan nating lantaran na magsinungaling? Hindi na natin alam kung anong katotohanan at hindi na natin mabibigyan ng katarungan yung mga biktima ng katarungan.
So hindi po sa dahil hindi ko kakampi si Leila de Lima. Sa totoo lang po, nung bago po siya sa CHR, ako parang tutor niyan sa karapatang pantao dahil wala naman alam niya sa karapatang pantao, yung siya Commission on Human Rights election lawyer siya Day Ang sakit nun mga kaibigan, wala palang alam yan eh. one, inimbita ko na yan doon sa training namin para yung matagumpay na pag-iimbestiga, paglilitis at pagpaparusa sa mga pumapatay. At yan nga po yung dahilan kaya ako na-involve sa Maguindanao Massacre dahil 10 dun sa mga periodista at pinatay sa Maguindanao Massacre, nag-attend ng huling training namin sa GENSA. So mula po noon, panay po ang aming panayam tungkol sa karapatang pantao. Pero alam mo masakit, nung minsan narinig ko siya sa Europa at tinatanong siya tungkol sa mga patayan nangyayari sa gobyerno ni Noynoy Aquino. Abay, para bagang nagkaroon siya ng amnesia ko ng obligasyon ng Estado pagdating sa karapatan ng mga biktima ng patayan na kinakailangan bigyan sila ng mabilisang remedyo sa domestic na batas. Dinidinay niya yung paglabag sa karapatang pagtao. Yan ang hindi ko siya makatawad. Dahil dininay niya yung mga paglabag sa karapatang pantao samantalang as Justice Secretary po pwedeng siya mismo ang nagbigay solusyon para po maprotektahan ang karapatang pantao. O edi ngayon, nagbayad siya dahil sa kanyang kakulangan na magbigay ng reforma sa ating sistema ng katarungan. 6 na taon siyang nakulong. Sabihin na natin hindi siya nagkasala. O di ba napakatagal ng 6 na taon para ang isang taong walang sala ay makulong? Bakit? Dahil binigyan siya ng pagkakataon bilang CHR chairman, bilang kalihim ng Secretary ng Department of Justice para baguhin, reformahin ang criminal justice system. Wala siyang ginawa. Kaya tuloy, pinagbayaran niya ang kanyang kakulangan na reformahin ang sistema. Ako po sa mulat-mula, naninindigan na yung sistema na pinapatupad nung nandyan po mga Espanyol, yung tinatawag na inquisitorial system, kinakailangan natin ibalik. Hindi po katanggap-tanggap na napakatagal ng pagliliti sa ating lipunan. Aba yung Maguindanao Massacre na pati mga sasakyan ng tao, pati yung mga ginamit na mga bako, lilibing, 10 taon na litis. Justice delayed is justice denied. Kaya ayon po si Leila de Lima, 6 na taon bago nakalabas. O kung talagang wala siyang pagkakasala, talagang napakatagal na panahon yun. Pero yun nga pong punto ko, nagkaroon ka ng pagkakataong reformahin, hindi mo ginawa ang pagkakataon na yan para reformahin. Kapag sa inquisitorial system po, judge na ang kumukuha ng ebidensya. Ang trabaho ng mga abogado, ibigay ang ebidensyang hinihingi ng West. Kung sistema pong meron tayo, yan po ay tawag adversarial. Yan po ay dinala ng mga Amerikano rito. At bakit adversarial ang tawag? Kasi mga abogado mag-o-offer ng evidence. Stricto po ang rules ng evidence dyan kasi ang maghuhusga ay hindi mga bihasa sa batas. Yan ang ordinaryo mga tao. Jurors ang tawag. Kaya po napaka-formal ang proceeding at kaya po napakatagal ng proceedings. Dito naman po sa Pilipinas, wala tayong jury. Mga bihasa sa batas ang lahat ng West. So ang dapat po, ibalik natin yung inquisitorial at nakita ko po minsan yan sa isang paglilitis sa Switzerland. Tapos po ang hearing 1 araw lamang. Dapat ganun po kabilis. Dahil kung walang pagkakasala, dapat 1 araw lang ay makalaya na ang nasasaktan. Pero siguro, ngayong nakatikim siya ng 6 na taon na pagkakakulong, siguro naman ngayon, gagawin na rin ang advokasya itong pagreforma sa ating sistema ng yan ang ating panghahawakan. Naninindigan si Pangulong Marcos kahit na paulit-ulit ang nangyayari sa West Philippine Sea na pangharas, kahit na ilang beses na rin nakipag-meeting ang Chinese President Xi Jinping. Pero alam naman natin at alam ng Pangulo, hindi naman susunod dyan dahil ang kanyang paniniwala silang tama, pero ito ang ginagawa ng Pangulo. Kaya doon lang sila nag-usap sa San Francisco. Tapos nang nasa Hawaii siya, yan ang sinabi ng Pangulo. Na hindi niya talaga papayagan kahit 1 pulgada ng property ng Pilipinas ay makuha at itutuloy ang laban sa jurisdiction or territory ng ating bansa. Ang sarap ibalita ho pagka ganyan ang Pangulo na naninindigan. Kahit na may mga grupo na tumututol at may mga sa labas ng bansa, may mga ilan din na pumapabor sa China pero hindi siya natitinag yan. Ang paninindigang atin yan, ilaban yan, mapapanghawakan natin. Yan ang presidenteng kailangan natin. Hindi natin kailangan ng presidenteng walang paninindigan o presidenteng kaalyado ng China or pumapabor sa China. Yan ay hindi pwede. Kasi ang sinumpaang tungkulin ng isang presidente at ng Philippine military sa 1987 Constitution ay kanilang ilalaban ang property, ari-arian ng bansa. At yun ang kanilang ginagawa. Napakaswerte natin at may Pangulong may tapang, may lakas ng loob, hindi makikipag-away pero naninindigan. Panalo tayo dyan. Inuulit ko, walang away pero maninindigan. Yan ang kailangan natin. Yung mga mahilig sa away, kayo na lang. Yung mahilig na makipag-away ng walang kakwenta-kwenta, kayo lang. Hindi yan business ng Marcos administration. Hindi yan suportado ng matitinong Pilipino. Ang mahilig lang sa away ay yung
katulad ng kailang idol na pro-China siguro dating. Marami sinasabi kulang sa gawa, lalo na sa Parang si Robin ate binabanatan dito mga kaibigan. Philippine Sea sa nakalipas na administrasyon. Ngayon, habang tumatakbo ang panahon, isang taon mahigit pa lang, isang taon kalahati ang administrasyon na ninindigan, kaya nakuha na natin ang suporta ng international community at laganap na ang global awareness sa karapatan ng mga Pilipino. Okay? Sunod, eto na ho, yung civil society or non-government organization, civilian convoy mission. Mukhang nung una nagplano ito mga ito pero hindi pinayagan ng National Security Council na magpunta ng West Philippine Sea. Ngayon po yung plano doon sa huling press conference nila dito lang sa Metro Manila, Quezon City area, ipapakita nila yung kanilang organization o grupo na nananindigan atin ng West Philippine Sea. Hindi pwedeng makuha ng China at hindi pwedeng ibaliwala. Sa akin po, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.